Isang gabi, natulog siya sa karton sa isang sulok ng Quiapo, gutom at walang pera. Makalipas ang 7 taon, ang kanyang pangalan ay nakaukit na sa karatula ng halos 50 dessert franchise sa buong Pilipinas. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Akala ko noon hanggang doon na lang ang buhay ko. Tanda ko pa, 19 na taong gulang ako noon, at wala akong ibang ginawa kundi mangarap habang naglalakad sa mainit na sementadong kalsada ng Tondo. Ang pangalan ko ay Aling Nena. Dito sa Maynila, ang mga pangarap ay parang hangin lang, nandyan, pero hindi mo mahawakan. Ang nanay ko ay isang labandera, at ang tatay ko naman ay tricycle driver. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Bawat gabi, ang hapunan namin ay madalas ay kanin at toyo lang, minsan may kaunting sardinas kung sapat ang kita nila. Ang pangarap kong makapagtapos ng kolehiyo ay unti-unting naglaho nang tumigil ako sa pag-aaral para makatulong sa pamilya. Walang kuryente sa maliit naming barong-barong sa looban, kaya madalas sa dilim ako nagkikipag-usap sa Diyos, humihiling ng himala. Walang trabaho, walang pera, pero ang apoy ng pag-asa sa dibdib ko ay hindi nawala. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi galing sa tindahan ni Aling Pacing, nakita ko ang isang matandang babae na nagtitinda ng turon. Nakita ko kung paano niya ito ginagawa at doon may isang ideya na sumagi sa isip ko. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Naglakas loob akong lumapit kay Aling Pacing. Aling Pacing, pwede po bang humingi ng pabor? Naku, Nena, ano iyon? May kailangan ka ba? May balak po akong magtinda ng turon. May puhunan lang po ba kayong 1,000 na pwede kong mahiram? Babayaran ko po agad. 1,000. Naku, Nena, malaking pera yan. Ano ba ng plano mo? Magtitinda po ako ng turon sa kanto. Sigurado po akong kikita ako. Sige na nga. Alam kong masipag ka. Pero siguraduhin mong mabayaran mo iyan ha. Maraming salamat po, Aling Pacing. Ipinapangako ko po, hindi ko po kayo bibigyan. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Kinaumagahan, maaga akong gumising. Gamit ang 1,000 na hiniram ko kay Aling Pacing, bumili ako ng saging na saba, lumpia wrapper, asukal at mantika sa palengke ng Divisoria. Hindi ko na inisip ang init at pagod. Ang nasa isip ko lang ay ang makagawa ng pinakamasarap na turon na matitikman ng mga tao sa Quiapo. Ginawa ko ang bawat isa ng may pagmamahal, at bawat balot ng turon ay isang balot ng pag-asa. Iprinito ko ang mga ito sa isang maliit na kalan sa labas ng bahay namin. Pagkatapos, nilako ko ito sa kanto ng Quiapo. Sa unang araw, ubos lahat. Ang 1,000 ko ay naging 2,500. Ang bilis! Ibinayad ko agad ang utang ko kay Aling Pacing at nagtabi ako ng pera para sa pamilya ko. Nung gabi na yon, habang nagbibilang ako ng kita, lumapit si nanay. Anak, sigurado ka ba dito? Hindi ka ba napapagod? Nanay, hindi po. Masaya po ako. Ito na po yata ang simula ng pagbabago sa buhay natin. Sana nga, anak. Sana nga. Proud ako sa'yo. Niyakap ko si nanay. Hindi lang kita ang nakuha ko, kundi pati na rin ang tiwala at suporta ng pamilya ko. Sa loob ng 1 taon, ang maliit na pwesto ko sa Quiapo ay dumami. Hindi lang turon ang tinitinda ko, kundi pati na rin ang iba't ibang uri ng dessert na gawa sa saging at iba pang prutas. Tinawag ko ang negosyo ko na Nena Sweet Treats. Mula sa Quiapo, nakapagbukas ako ng isa pang branch sa Avenida, tapos sa Recto, at unti-unti, kumalat na ang Nena Sweet Treats sa buong Maynila. Hindi ko akalain na ang isang simpleng turon ay magiging daan para magkaroon ako ng 50 branches at makapagbigay ng trabaho sa daan-daang Pilipino. Nakabili na rin kami ng sarili naming bahay, may kuryente, at nakapagpatapos ako ng pag-aaral ng mga kapatid ko.
Ang dating nangangarap na nena sa Tondo ay naging isang si. Ang pamilya ko, na dating kumakain lang ng kanin at toyo, ay nakakaranas na ngayon ng iba't ibang pagkain. Ang pinakamahalaga, nakikita ko ang ngiti sa mukha ng mga taong nabigyan ko ng trabaho. Ang tiyaga at pananampalataya ang nagdala sa akin sa tagumpay na ito. Mula sa 1,000 pisong puhunan at isang panaginip sa Quiapo, si Aling Nena ay bumuo ng isang imperyo ng dessert na nagbibigay inspirasyon sa marami. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang simula, kung may sipag, tiyaga, at pananampalataya, walang imposible. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.